Hello, good afternoon. Okay, so yun nga pala, mga announcement muna for tomorrow. Kasi di ba tomorrow yung ating klase ulit, bukas alas 8. Okay, so yung aking pinaano sa inyo, so yung pinasasagutan, so make sure ay tapos na yung buong module na binigay ko sa inyo. So make sure na 13 yung total na nasagutan. Next ay so since tapos na tayo sa ating topic, bali apat na lang and then numerical differentiation and numerical integration. So for this week, so sa Monday bukas ay discuss ko yung integration ang regression and interpolation. Okay? So, yun lang. Wait lang ha. Okay, so, ayan. So, yung ating discussion for tomorrow ay isang buong lesson natin for interpolation and regression. So, laging magkasama yung dalawa kasi yung regression yun yung nagde-decide kung ano yung ating magiging model ng equation. Then, yung interpolation naman is ginagamit natin to determine kung ano yung data, yung kulang na data na kailangan natin to solve problem. Especially in your thermodynamics, unit operation, so ginagamit yung interpolation. Although yung interpolation na ginagamit natin ay ina-assume natin siya na linear. Pag tayo gumagamit ng calculator, ang ating pinipili yung stat linear and natin dun sa ating Perry. Okay? So, but hindi naman lagi na linear yung ating kailangan na linear. So,
sa pag-solve ng interpolation, so pwede siyang linear at saka non-linear ang ating data. Okay, so possible na siya ay second order, third order, or pwede rin siya non-linear like sine, cosine function, exponential function, logarithmic function. Pero ngayon naman is more on ang interpolation natin is more on polynomial function. So from linear, second order, quadratic, hanggang cubic. And meron tayong different methods na ginagamit sa pag-solve ng interpolation. So apat yon, but hindi na natin naman need na i-consider yung iba. So dalawang method lang yung kailangan natin. Newton's divided difference method. Okay, so ang next naman natin is yung regression. So si regression naman, meron tayong mga data and ang aim natin is map yung equation. Okay, so regression or yung ating equation. So possible na sample ay meron data na nakuha based on your experimentation. So ang aim natin is makapag-come up ng isang equation based on the data na nag-gather natin. So ang ibang tawag doon is curve fitting. Okay? So yung curve fitting, so ipit natin yung data based kung ano yung mga data in linear or quadratic, cube. Saan siya kuha natin yung equation which is yun yung ginagamit natin to solve for interpolation. Okay? So yan. So madalas ang ginagamit natin ay polynomial kasi nga mas madaling i-solve pag polynomial function. Okay? So hindi katulad ng exponential at saka logarithmic function or trigonometric. Medyo mahirap yung pag-solve ng mga equation. Okay, so bali ngayong week, so yun yung ating di-discuss until tomorrow. Tsaka yung ating 1 hour. Kasi yung 1 hour natin, yun is more on application. So, X yung gagamitin natin. Then, 22. So, paano ka na ha? Na kapag, or ano ba yun? Nasabi ko na last time yung ating quiz number 3. Okay, so quiz number 3 on April 22. So, yun naman ay short quiz lang, but ang ano natin is linear and non-linear ang ating coverage ng quiz number 3. Okay, so apat bali yung quiz ha. Next is yung inyong grade. Yung inyong midterm grade ay available siguro tomorrow. Kasi nakapag okay na yung grades ng buong second year at lahat na, pati yung third year okay na. So, ang akin lang is siguro ay tatry ko kung mai-cut ko para mabigyan ko kayo ng isa-isang copy. Okay? So, ayan. So, yun naman ay partial. So, partial. So, possible na hindi pa kayo pasa doon kasi nga, kaya nga siya partial. So, ang passing doon is 75. So, possible na meron ng mga 50% or 60%. Ayan. So, yun ay possible na inyong copy. Then, pwede nyong, kasi may mga blank pa doon like in final exam, yung final project na last, tsaka yung quiz na iba, tsaka activity na kulang. So, yun yung mga kulang pa for that. That is around 50% pa. So, kayo na yung pwedeng maglagay. So, kung gusto nyong makuha, makompute na kung gaano kalaki pa yung kailangan nyo, especially final exam. Okay? So, yun. Next is ayan, quiz. Yung groupings. So, sabi ko kayo na mag-groups or may group na kayo? Yung 3 per group? So, may groupings na po sa GC. Okay. So,
So, siguro mag-discuss din ako ng possible na inyong gagawin. Okay, so yun naman ay may general na gagawin, pero kung gusto nyong maiba naman, ay okay lang. So, para at least makapag-isip na kayo ng kung anong gagawin nyo. So, yun ay ano ha, ganito pala yun. Kasi normally, yung pag ako nag-grade sa mga project na ganon or Excel-based calculator, so binebase ko siya kung paano siya mag-perform or paano yung interface at saka yung kung may animation ba or something or yan. So yun yung base kung kung mataas. So normally may mga bumagsak naman siguro. May syempre may bumagsak. Kasi yung iba late na talaga nagpasa. So nagpasa sila mga April 9 na. So 'di ba sabi ko kada day ay may minus ng minus. So ganun. Although may mga nakataas naman, may mga 90% pa akong binigyan. Okay? So but normally yung iba or nag 60 to 70 plus. So kung kayo nakakuha ng line ng high grade. Kasi yung 80, kung 80, okay, so kaya mataas yung 80 ang kanilang calculator. But yun nga, if ang inyong ginawa is ay normal, yung parang alam niyo yung parang yung ginawa ko inulit lang. So normally is dapat gagawa kayo ng paraan para mabago naman or maiba. So ano ba yung magda sa paningin na ganun, pinaggagawa kayo ng isang project, ang aim nyo doon is ma-attract nyo yung customer. Okay? So, hindi lang yung, let's say example, gagawa ka ng isang product, so make sure na ayusin nyo na agad. Kasi hindi yung magsisisi kayo sa huli na dapat inayos ko na. Okay? So, yan. So, make sure especially yan, groupings. Ang groupings ay, kung ano yung grade ng isa, grade na ng lahat. But, ako'y nagtatanong din, lalo na sa mga leader, kung yung bang mga kasama mo ay gumawa or ng grade, depende dun sa leader. So, wag naman yung pare-parehas kasi hindi naman normally pare-parehas yung naibigay. Okay? So, kung halimbawa ako ay ang ginawa ko ay halos ako ng lahat, syempre yung aking at sila lang, bigyan nyo ng nararapat, di ba? So, wag naman yung halos pare-pares ng 100. Tsaka i-balance nyo rin. Hindi naman kailangan i-100 nyo para lang tumaas ang score. Kasi alam ko naman yan di ba? So alam ko, based on the performance ng inyong ginawa. So kaya ko kayo bibigyan talaga ng 100 dahil kita ko ang ginawa ninyo. Okay? So sa tunay, kung mapapansin nyo, yung ibang calculator talaga is chine-checkan ko pa yung iba. Kasi nga, pero O6 na to, kung mapapansin nyo. Ito O6, makikita nyo yun. So, ito ay, ayan kita nyo yung So, para makita nyo rin yung iba na, di ba? Ayan di ba? Ayan. So, okay, so ito naman ay mga, I mean, mga gawa nung O6. This is O6. Ayan. So, tapos na naman ako sa pre-download ko muna. Tapos, inaano ko. So, nga is more on maghapon ako ay nag-check. Okay? So, ayun. So, ayan, meron pa kayong finals or something. Kung gusto talagang pumasa, di
'di ba, para makuha mo, especially sa mga lalaki, para makuha niyo ang isang babae, gagawin niyo ang lahat. 'Di ba, yung sinasabi lagi ng lalaki, "Gagawin ko ang lahat makuha ka lang." Okay. So, siyempre yung babae mag-aano yan, 'pag hindi niya nakita ang iyong effort, hindi ka niyan sasagutin. So, gano'n din sa professor, 'pag hindi ko nakita ang inyong effort, hindi ko kayo ipapasa. Okay. At ako naman ay nagkikita pa rin talaga kahit ano, so na nagta-try. Kaya nga minsan 'pag ako nagpapa-solve nauli ako. So chine-check ko kung yung iba naman talaga, so may nakikita ko tunay 'to, yung iba hindi nagsasagot, okey, tingin lang sa cellphone. So ngayon pa lang maki-join kayo, okey? So sa O5 may nakikita ako, sa O6 meron din, kahit naman sa ibang section sa O1, sa O2 may nakikita ako. Pero siyempre kailangan ipakita niyo sa akin na you are, I mean, kayo ay pasado. Yan. Okay? Kasi hindi naman lang yung exam niyo ang tinitingnan ko eh. Tinitingnan ko kayo based on the overall. Not only kung paano kayo mag-perform in the exam, but kung paano kayo mag-perform in the actual. Okay? So yung iba, nakikita nyo may mga na-absent. Paano po yun? So, hindi ko naman ano yung mga uma-absent. Bahala kayo. Kung gusto niyo i-umabsent kayo, wala tayong magagawa. Okay? But sabi ko nga sa inyo, the more na kayo nandun, your performance will be a key para kayo ay umasa. Okay? So, wala naman nang inaano na kayo ay umattend. Pero syempre, that is your role as a student na makita ko kayo dun sa classroom. Okay? So, kasi binigay ko ba yung mga add-on, binigay ko yung inyong partial grade, paki-check or sa exam niyo. So kung tama naman ay di okay. So possible kasi yung ibang quiz natin ay hindi nagtama dun sa okay, so may question? Our discussion. Okay, so may question pa? Ayan. So, yun nga pala for tomorrow. So, ano naman ulit yung kukuha ng module. So, hindi ulit dito kapilatan. So, yung may gusto lang. Kung gusto nyo ay ilan lang kumuha. Pero hindi kasi ako nagbibigay normally ng soft copy kasi siya ay may IP. Okay?
So, kaya nga, di ba, alam niyo yung nangyari sa ano, sa fourth year na nagkameron ng issue na yung so yung module ng isang faculty ay ipino so alam naman ninyo yun, 'di ba, yung pag para kayo maka-download, kailangan yung mag-upload. Kaso nga lang nakita ng isang estudyante din at syempre or isang faculty ang nakakita, which is so alam niya naman yung IP, 'di ba? That is intellectual property. Kaya nga kung mapapansin niyo, pag kinuha ko ang inyong ano na wala akong o hindi ako nag-ano sa inyo, o halimbawa, kinuha ko yung inyong notebook, 'di ba? Nang walang paalam. So 'di ba magagalit kayo? So ganun din. Kasi kahit pa sabihing binibigay namin yung hard copy, so iba kasi yung soft copy. Ang soft copy can be manipulate. Alam niyo naman yan, yung pwede siyang i-edit, pwede siyang ganito, nang wala siyang ano ng professor. Kaya nga ang binibigay namin is the hard copy. Okay? Pero kung gusto niyo i-type, okay lang. Yeah, ganun lang. Pero that is, ano yung kasi ang patakaran dito sa BSU. Okay? So, para siyang pagnanakaw. Alam niyo naman yan, di ba? So, pag kumuha ka ng copy ng may copy, kahit nga yung mga thesis, di ba? So, alam niyo yung nangyari din, may nangopya ng thesis ng may thesis. Pero syempre, dahil nga nang may Turnitin, ayun, nahuli. So, hindi siya nakagraduate. So, kailangan niya mag-start with simula sa simula. At syempre, na-kick out dahil nga, syempre, bawal yun. So, ganun ang mga ano, pag ayan. So, yun lang. So, pakiano na lang kung ilan yung kukuha ng copy. So, ang ginagawa ko na, kung alam niyo naman, hinahati ko naman siya para kukunti na lang yung ano. So, ayan. So, ang topic natin is regression and interpolation. Okay, so yun. So, kung may kukuha, pakisabi na lang para ano ko na agad, ma-rely ko kung ilan yung ipapa-print. Kasi printed naman yun at Xerox. Okay? So, printed. Kasi nga pag Xerox na ano siya, minsan ay napuputol, minsan ay na ano Okay, kaya printed yung okay, so pakiano na lang ha hanggang mamaya, hanggang hapon para alam ko kung ilan yung kukuha. Okay, so ayan. So possible din na may mga activity doon pero hindi naman yung kasama. Ang kasama doon sa activity ay yung sunod na module. Ang sunod na module is integration and differentiation. Pero yung kasing ano, add-ons lang yung interpolation and regression. So ilang ano lang 'yon, siguro mga this week nating klase, yun lang. Okay, so yun lang, may question? So if wala namang question, ay di so, wala na siguro dahil walang may sasalita. So magpo-post ako ng ano ha, I'm not sure kung naka-post na. Wala. So sa tunay may pinost nga akong napansin niyo yung ano, yung solving nonlinear equation using Excel. So nandun lang na din naman siya. So ayan. So mas madali naman talagang mag-solve kung Excel ang gagamitin. So kung wala ng question, ay di paki lagay ng inyong signature. So, kay 37 ha, kita ko diyan ha. Naka-pin or naka-ano kung ilan yung mga nag man ng klase. Okay? So, 36 pala. 36 lang kayo. So, pakilagay na lang ha. Pakilagay ng inyong
signature dun sa aking ipopost na attendance. Okay? So, yun lang for today. And see you tomorrow at start ng ating another topic. So, yun lang.